Morning mga ka-Mac bro. So welcome sa MacFlix channel. So this is our third vlog for the year of 2024 before tayo magbakasyon this coming Saturday 21st of December. So ito na po ulit ang ating mga topic. So magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi saan man tayong part ng ating daigdig. So shoutout sa aking mga kapatid na nasa Canada, aking parents, syempre aking pinakamagandang asawa na nasa Pilipinas pa. Soon they're gonna be here. My princess and my three little man. So yun lang, puro shoutout lang unang part, sorry. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng yung nakaraang vlog ko about safety officer. So now wait lang, medyo patawid kasi ako, medyo nahihirapan ako and may umarang pang truck dito, anak ng pating talaga. Oh my god. So masaya naman ang ating umaga kahit medyo pressure dahil sobrang dami ng trabaho until now, kasi nandun pa rin tayo sa tulad nga nung last na tinaskas ko, umubuo pa rin kami ng yung pinakamalaki share machine namin. So kailangan matapos yun by the end of January. So marami pang ginagawa eh, more on welding works. So, balik tayo sa ating topic. So, kung makikita nyo, ang daming nagko-comment, marami nagtatanong kung saan or paano mag-apply dito. Like po nang katulad ng sinabi ko last time, pwede nyo pong i-check dun sa agency na inilagay ko. Ito po, yung BFG. Diyan po usually, marami silang nilalagay na mga for hiring going sa Australia. So may mga safety. Nakaraan alam ko nagpost sila last October, kung hindi ako nagkakamali, October, September. Nagpost ulit sila ng safety, looking for safety officer or safety engineer. So lagi silang nag-update. Lagi nyo pong abangan dito sa page ng BFG or sa account ng BFG, official yan. So lagi nyong lagi nyong abangan, kasi hindi lang safety ang dyan, ang mga hinahire nila, more on mga mekaniko, hindi lang mekaniko actually, pati mga welder, machinist. So marami silang pinapalas, kaya masasabi ko etong agency na pinanggalingan ko is napaka-legit niyan. Sobrang legit niyan, 100%. Shoutout pala kay Ma'am G dyan. So Ma'am G dyan yung nag-a-assist sa amin dyan, nag-assist kasi makaalis kami hanggang sa may bigay yung mga visa, lahat, pati yung tickets. So lahat siya mag-aasikaso, kahit nagpapasa ka pa lang ng mga requirements mo that time, siya yung lagi mangungulit sa'yo. Ito makulit na si Ma'am G dyan kasi gusto makaalis ka agad. Shoutout Ma'am G dyan kung mapanood naman to. So dito, tulad nga po ng mga sinabi ko sa inyo, dito ngayon is maraming company na pwedeng pasukan ng safety. So siguro pwede akong mag-search. Actually sige, pwede kong gawin yon para magkaroon kayo ng idea kung ano-anong klase ng company, kung ano-anong klaseng industry ang meron or pwede nyong pasukan dito. So yung iba ang ginagawa dito, especially may mga kamag-anak, but hindi ko nare-recommenda ha, kasi medyo risky siya, lalo na may mga kamag-anak dito. What they're doing is nagtuturi sila dito, then
since yung mga kamag-anak nila or sila mismo is may kakilala na consultant na pwede maglakad ng visa nila, working visa nila, ginagawa nila yon. Then dito sila naghahanap ng trabaho. But risky yon kasi syempre magbe-base pa rin ang immigration doon sa company na mag-i-sponsor sa'yo. Do, ikaw ang magbabayad ng processing ng visa. But ang kailangan malaman ng immigration if yung bang company na papasukan mo or yung company na mag-i-sponsor sa'yo is eligible, may kakayanan na mag-sponsor ng tao coming from outside. Even na hindi coming from outside, since i-issuean ka ng visa, so kailangan eligible siya, ma-meet niya yung mga requirements. So masyadong maraming requirements, masyadong mahabang topic if i-discuss ko pa yung requirements ng isang company for them to be able to issue a visa sa mga galing labas or kahit nandito na galing tourist visa, kasi same process naman yun. So, ayan, papakita ko sa inyo sa susunod kung gaano ka-in-demand yung health and safety dito. Since katulad nga ng sinabi ko sa first vlog is hindi talaga hindi madaling maghanap ng health and safety dito kasi gawa nga ng most of the Aussies, most of the local, and most of naman kahit sa ibang company, ang pinaka nila dito, yung pinaka nila dito is mga skilled worker talaga. Kalimitan puro skilled worker. So yung mga nagtatanong, I understand, I totally understand. It's just happen lang na hindi po parang pag nagtanong tayo is masasagot ko agad kung gaano kadali, kasi I really need to say first kung anong agency ang applicable sa atin dyan sa Pilipinas, kung saan kayo pwede mag-apply, diba? So medyo mahirap sagutin, pero sabi ko nga sa inyo, tutulungan ko kayo kung ano yung pwedeng yung way, kung ano yung pwedeng yung pathway na pwede nyo gawin para alam nyo yun, makapenetrate tayo dito. Like what I told you, hindi naman tayo madamot. So ang gagawin natin is we're gonna give you some ideas. So kung magkakaroon tayo ng contact from immigration lawyer, so pwede natin gawin yon. So as of now, hindi ko pa kayo mabigyan agad ng feed kung ano yung pwedeng maging pathway nyo, especially sa mga safety officer na nasa Middle East, safety officer nandyan sa Pilipinas. So guys, to tell you honestly, yes, in demand tayo dito. So maliit ang competition, wala masyadong competition, but ang pinaka point ko lang is paano natin mapepenetrate yung Australia na hindi tayo mahirapan masyado. Paano ang magiging proseso? Kasi hindi to katulad ng pag may opening, isang bagsak lang, okay na. Pag may opening, isang pasa lang, okay na. No. Medyo mahaba ang proseso pagdating sa visa. So medyo madugo. Yun yung mga stage na pag nagpa-process ka na ng visa mo, you really need to take the courage to do it. And syempre maipasa lahat ng kailangan, make sure lahat ng pinasa mo is totoo, walang fake, bawal ang fake na documents. So lalo na kung galing ka ng ibang bansa na, kung galing ka na ng Middle East, for example, galing na ng South Africa, and you would like to plan to apply here sa Australia, gusto ko lang bigyan kayo ng heads up. So dito sa Australia, kailangan nyo makakuha ng police clearance kung saang mga bansa kayo galing, lalo na kung pasok pa sa 10 years. So napaka-importante nun. So kasi para malaman din nila kung wala ka namang kaso, wala ka naging problema from that country. So kailangan yon. So tulad nga ng sinabi sa inyo, isa yun sa mga madudugong proseso, kasi meron akong kasama dito, galing siya ng Nigeria. So talaga nahirapan siya kumuha ng police clearance doon. Even I myself, yung police clearance, kasi galing ako ng Dubai before,
galing ako na UAE. So good thing lang, meron akong kasamahan pa doon nandun, humingi ako ng tulong para lakarin yung police clearance ko, which is sa UAE madali lang parang 1 week lang yung inintay ko. Then yun, dumating agad yung ano ko, through email naman yun, dumating agad yung police clearance ko. So yan yung mga madudugong mga requirements. Actually medyo hindi ko may align yung vlog natin ngayon because I do understand, pero kailangan ko i-prefer muna, kailangan makapag-prepare ako para sagutin yung mga tanong nyo kung saan kayo mag-a-apply. Then hahanap tayo dito sa Australia. Pag nakahanap tayo dito sa Australia, we can ask them if they can sponsor you guys. Okay? So ang gagawin ko, once may nakausap akong company, ipopost ko kaagad yung email ng company. But medyo delikado yun kasi pag pinost ko yung email ng company, baka mag-blast. So baka mapuno yung email nila sa sobrang dami natin. So pwede siguro once na mag-post ako ng hiring, sasabihin ko sa isa sa mga vlog ko, kaya abangan nyo yung mga vlog ko. Magsasabi naman ako magsasabi ako, itong company to is hiring. Sasabihin ko yung email address, or mamimili ako sa mga magko-comment down kung kanino ko pwedeng ibigay yung email address. So dapat ang i-comment nyo sa susunod na vlog ko, if ever sinabi ko na meron tayong company na kailangan ng safety and they can sponsor you guys, so pwede ko kayong i-refer kahit sa ang agency dyan sa Pilipinas na accredited ni POEA, then sila na bahalang mag-usap. So ang gagawin natin, sige, hahanap ako ng mga company na pwede natin pasukan, pwede natin pasahan, no? Then once na ma-approve kayo, once na matanggap kayo, so si company na, or pwede kong siyang i-refer dun sa consultant or dun sa immigration lawyer na hawak ng boss ko. So sila na bahalang mag-usap. Again, ako tumutulong lang. So tumutulong lang ako. So kung ano yung pwede kong gawin para makatulong sa kapwa Pilipino natin, let's do it. I'm gonna do it. Okay? So ngayon, babalikan ko kayo before siguro ako magbakasyon. Gagawa ko ng vlog kung ano yung mga list of company na pwede nating kausapin by January. At mag-prepare tayo, especially yung mga ex-abroad na, hindi lang ex-abroad, kahit yung mga nasa Pilipinas na pwede kayong mag-prepare if you guys have more than 5 years experience. Okay? Dapat yung experience natin, make sure lang yung experience natin is kayang i-verify sa SSS. Okay? Sa tax natin, or kahit sa SSS lang, yung contribution natin sa SSS, kailangan mag-manifest yan. Then mga COEs, make sure lang yung mga COEs nyo is original. Huwag po tayong mamimeke ng COEs, kundi mahihirapan tayo, madadali tayo. Then pinakamalaking basis kasi yung SSS, kasi yung nasa SSS hindi nyo naman madadayan kasi company yung naguhulog. So yun lang mga kamak bro, good morning again. So I hope lahat ng mga interested is matulungan natin. Lahat ng gusto makapunta ng Australia, matulungan natin. We will find a way. Definitely gonna find a way para makatulong sa mga safety officer natin. So yun lang for now. So don't forget to like and subscribe sa aking channel. Then magtulungan lang tayo mga Pilipino, magtulungan lang tayo para sa ating ikaunlad, ikaka-asenso, ikaluluwag ng ating buhay. Maraming salamat and God bless.